Kung may flight kayo sa Cebu Pacific, Philippine Airlines, AirAsia, ay alamin nyo ang flight status nyo dahil napakaraming mga flight nila ang kansilado. Dahil sa isinagawang software update ng kumpanyang Airbus kung saan gawa ang mga eroplano ng mga kumpanyang nabanggit. Nakasakay na, pinababa pa. Yan ang naranasan ng ilan sa libo-libong pasaherong stranded sa NAIA. Nagkaaberya kasi ang software ng kumpanyang Airbus, kaya grounded ang maraming eroplano. At live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kumusta yung mga kapatid nating na stranded dyan sa NAIA? Yes, Jess, dismayado nga yung mga pasahero na naapektuhan na na-canceled flights ngayong araw. No? Karamihan sa mga nakakausap natin ay mga OFW na may connecting flight na domestic. At hindi nga raw sila agad naabisuhan kaya hindi sila agad nakapaghanda. At bukod nga daw dyan ay iba't ibang dahilan pa yung binibigay sa kanila ng airlines. Galing pang Malaysia ang domestic worker na si Jessica. Excited siyang makapiling ang kanyang pamilya sa Tuguegarao City. Pero ang kanyang flight pa Cagayan, 2 beses na kansela. Nakasakay na raw sila ng eroplano pero pinababa pa. Napuyat ka na, napagod ka na, nag-check-in, nag-check-out ka ulit. Tapos nag-check-in, nag-check-out ulit, patakbo-takbo kami kasi humahabol kami sa oras. No choice, bumaba na naman kami pero depressed na kami. Nagugutom na rin po kami, tsaka pagod. Kawawa naman po kaming mga OFW na sumasakay. Ang nursing assistant naman na si Jayan na galing pang Singapore na bad trip dahil sa sunod-sunod na canceled flight pa uwi ng Tuguegarao. So, nagbayad po ako. Pero after 2 minutes po, nag-announce po sila ng cancel po yung book. Then nung nandun na po kami sa transfer area, sabi sa akin yung 3,500 daw po non-refundable. So medyo nag-init po talaga yung ulo ko doon. Kaninang madaling araw, kita ang kumpul-kumpul ng mga pasaherong stranded sa Terminal 3 ng NAIA. Kabilang sa mga nakansela ang 66 na biyahe ng Cebu Pacific. Kabilang ang mga pa-Cebu, Palawan, Davao at Cagayan de Oro. Gayon din ang domestic flights pabalik ng Maynila. Higit 10 domestic flights naman ang nakansela sa Philippine Airlines. Agad nagsagawa ng rebooking at refunds. International at domestic flights naman ang na-delay sa AirAsia, gaya ng mga papuntang Japan, Thailand at Macau. Paliwanag ng Airbus Company, kinailangang i-update ang kanilang software. Yan ay matapos madiskubring posibleng masira ng matinding init ang computer data ng kanilang mga eroplano na bahagi ng A320 family jets. Kritikal ang data na ito sa pag-function ng eroplano. Minabuti po namin naggawin itong precautionary measures kasi po ang nangingibabaw po sa kagawaran ng transportasyon, sa CAAP, CAB, kasama na rin po ang ating airlines, yung kaligtasan ng ating pasahero. Sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines, umabot sa 75 aircrafts sa Pilipinas ang apektado ng software update. Bukas ng tanghalian inaasahang maayos. Hindi rin nakaligtas sa aberya ng Airbus ang biyahe ng ilang panig ng mundo. Sa Japan, higit 60 flights ang kinansela. Sa Australia, higit 30 eroplano ang kinailangang palitan ng software kaya na-cancel ang 70 flights. Jess, ayon nga sa CAAP, hindi bababa sa 14,000 na pasahero ang apektado ng nakansilang flights ngayong araw. At samantalang ang paalala nga ng pamunuan ng airport sa mga pasahero na bago nga magtungo dito sa NAIA ay siguraduhin muna yung status ng kanilang flight at manatili nga makipag-ugnayan sa mga airlines para nga dun sa guidelines sa rebooking at kung ano pa yung adjustments. Jess. Faith, matanong ko na rin, sabi mo mga nasa 4,000 pasahero, mga kapatid natin yung naapektuhan, ang mga option nila, pwedeng rebooking ng flights, ano? Pero may mga kapatid ba tayong piniling manatili dyan sa airport at hintayin yung susunod na flight na hindi Airbus yung sasakyan nilang eroplano?
Yes, Jess, nasa higit 14,000 nga na pasahero o hindi bababa sa 14,000 na pasahero yung apektado. At meron nga rin tayo mga nakausap na pinili na nga lamang na manatili muna dito sa airport dahil nga wala naman silang budget para sa kanilang mga hotel o wala naman silang pupuntahan na kamag-anak dito sa Metro Manila. Grounded ang nasa 6,000 eroplano sa mundo dahil sa aberya sa software ng kumpanyang Airbus. Dito sa Pilipinas, stranded ang libu-libong pasahero. Narito ang Express Report ni Faith Del Mundo. Ito ang sitwasyon kaninang madaling araw sa boarding gate sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Maraming pasahero ang stranded matapos makansela ang maraming flights. Kinailangan kasing i-update ang software ng ilang eroplanong gawa ng kumpanyang Airbus. Kabilang sa mga nakansela na flights ang airline ng Cebu Pacific. Umabot sa 66 flights nila ang nakansela. Kabilang dyan ang mga biyahe pa Cebu, Puerto Princesa, Bohol, Iloilo, Davao, Cagayan de Oro, Tacloban. Gayon din ang ilang domestic flights na pabalik ng Maynila. 16 na domestic flights naman ang nakansela sa Philippine Airlines as of 11 a.m. ngayong Sabado. Agad namang nagsagawa ng rebooking at refund ang PAL at Cebu Pacific sa mga apektadong pasahero. International at domestic flights naman ang na-delay sa AirAsia, gaya ng mga papuntang Japan, Thailand at Macau. Ayon sa Airbus Company, kinailangang i-update ang kanilang software matapos madiskubring posibleng masira ng intense solar heat ang computer data ng mga eroplano nila na bahagi ng A320 family jets. Critical kasi ang data na ito sa pag-function ng eroplano. Sabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines, mas mainam na makansela ang flight dahil sa software update ng Airbus para sa kaligtasan. Binabuti po namin na gawin itong precautionary measures kasi po ang nangingibabaw po sa kagawaran ng transportasyon, sa CAAP, CAB, kasama na rin po ang ating airlines, yung kaligtasan ng ating pasahero. Sa datos ng CAAP, umabot daw sa 75 aircraft sa Pilipinas ang apektado ng software update. Bukas ng tanghali yan, inaasahang mareresolba. Inabisuhan na rin ng Civil Aeronautics Board ang mga airline company na magbigay ng malinaw na abiso tungkol sa impormasyon ng kanilang flights, rebooking at iba pang requirements. Pero hindi lang Pilipinas ang apektado, kundi maging ang ibang bansa. Sa Australia, 90 flights mula sa isang airline ang apektado. Gusto ko pong linawin na ito po isang global occurrence. Sa buong mundo po, meron po tayong, ang estimate nila, there are 6,000 aircrafts affected. Sana maayos agad nila at maibalik ang mga flight sa normal sa lalong madaling panahon. At para nga makasiguro ay makipag-ugnayan kayo sa mga airlines company kung saan kayo nakapag-book.